masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nasa ikalawa na linggo tayo ng Adbyento ng taon ka na kung saan tayo, mga minamahal ko mga kapatid, na ikalawang linggo na Adbyento, pinakikilala sa atin ni Juan na siyang naghanda ng daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ang Adbyento ay binibigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinalas naman ngayon sa atin na ang panahong iyon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang paghanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipinakikilala pa lamang ngunit na sa piling natin nila. Upang timing marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patumayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at mamain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruk. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinalatkad na palayo. Ngunit ngayoy, ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian na wari nakaupo sa maharlikang trono. Iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ang mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya'y lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katuwiran at liligaya sa liwanag
ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid. Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't matutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsipayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyong ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasinlaki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Jesucristo sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador sa Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea at ang kapatid naman niyang si Filipi sa lupain ng Itoria at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caiphas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos, kahit nilibot niya ang mga lupain sa mga magkabilang panig ng Hordan at nangaral. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos, wika niya. Sa gayoy, natupad ang nasusulat sa aklat ni Propita Isaias. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagligtas na gagawin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno. Nasa ikalawang linggo tayo ng Adbyento, pagdatal o pagdating ng Panginoon. Pero ito yung paghahanda na dapat nating itanim sa ating mga puso. Ang paghanda para sa araw ngayon ng ikalawang linggo ng Adbyento. Kaya po ang kandila na nasindihan ay ito ay may dalawang kahulugan. Kandila ng kapayapaan at kandila ng pag-ibig ni Santa Maria at ni San Jose. Kaya tinatawag ito kandila ng Bethlehem. At ang kandila ng Bethlehem ay ang palala sa atin. Una sa lahat, gaya ng sinasabi ng ating salmo ngayon, sa ating Salmo 126, na ang gawa ng Diyos ay dakila. Kaya una sa lahat ay ang pagkilala sa ginagawa ng Diyos. Ito yung tunay na paghanda. Pangalawa, ang ating pagsabuhay ay ang pagtanggap sa ating Panginoong Hesus na siya ang salita ng Diyos. Salita ng Diyos, ito yung inasahan ng mga tao. Kaya ang buong Biblia, napakarami po ang tungkol sa salita ng Diyos. Umabot po ng 4,473 times. 4,473 kabisis ang tungkol sa salita ng Diyos na sa Hebreo ay tinatawag na Dabar Elohim. At sa atin namang ebanghelyo ngayon, ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 3, versikulo 2, na tungkol sa salita ng Diyos, ang nasulat po ay Logos to Theo, na kung saan nasali naman ito sa salitang Latin, Verbum Dei, o sa English ay the Word of God, at sa ating salita, ang salita ng Diyos. At ano po yung natanggap ni Juan Bautista? Ating patron si Juan Bautista, ang natanggap niya ay ang salita ng Diyos. At ano ang laman ng salita ng Diyos? Una sa lahat, ang pagbabago o pagbabalik loob. Kaya ang unang ginagawa ni Juan Bautista ay ang pagturo ng pagbabalik loob. Dahil Hebreo si Juan Bautista, sa Hebreo ang pagbabalik loob ay tsuba. Tsuba, ibig sabihin, babalik sa Diyos. Na nasali naman ngayon sa salitang Koine-Koine Griego, dahil Koine-Koine Griego ang ating New Testament, mitanya. Ang mitanya ay siyang tunay
na pagbabago ng ating pag-isip, pagbabago ng ating sarili. At itong pagbabalik loob o pagbabago ay una sa lahat, ayon pa sa ating pangalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo sa taga-Pilipos, Kapitulo 1, versikulo 4 hanggang 6 at versikulo 8 hanggang 11, na ito yung pagkaroon ng isang tunay na mamuhay na mas sentro sa ating pag-ibig. Pag-ibig na ito ay magkaroon ng pagbabago na kung saan maging malinis na, walang kampintasan, upang sa pagdating ng Panginoong Hesus, handa na po sila. Ang ibig sabihin dito, tunay na pagbabago. Liban pa sa tinatawag nating pagkilala sa ginagawa ng Diyos na mabuti, ang ating pagbabalik loob sa Kanya, ang pangatlo ay ang pag-ibig sa Diyos. Mahalaga po ang pag-ibig. Kasi kapag tayo'y nagbabago, wala namang pag-ibig. At kung tayo'y kumikilala sa mga himala na binigay ng Diyos sa atin, pero walang pag-ibig, kulang pa rin. Kaya nga sinasabi lagi natin, Christmas is love. Ang Pasko ay pag-ibig. Ibig sabihin, dumating ang salita ng Diyos na siyang pag-ibig. Kapag ka darating ang Pasko na ikaw ay may pag-ibig, handang-handa ka na sa pagdating ng Panginoon. O yung lahat ng may pag-ibig sa ating Panginoong Hesus Nazareno, pumalakpak ng malakas pa sapagkat siya ay pinaghandaan natin ng darating upang siya ay maging espesyal sa ating mga puso. At tayong lahat may mga puso na dahil marunong na tayong umibig sa ating kapwa-tao dahil naghanda tayo sa pagdating ng Panginoon ng pag-ibig, ang ating pong Hesus Nazareno. Kaya ang ating Pasko ay Pasko ng pag-ibig at ang Adbyento ay paghanda sa kanyang pagdating. At kung may pag-ibig na, mayroon pong bagong sigla sa buhay. May kabuluhan ang buhay at masaya ang buhay dahil sa pag-ibig. Kaya sinasabi nga ni Santa Teresita del Niño Jesus, gaano man kaordinaryo ang ginagawa, pero kapag ka may pag-ibig, ito'y espesyal na. Umibig ka. Gumawa ka ng may pagmamahal at ang ginagawa mo ay napakaganda. Kapag ikay maglingkod sa bayan, kapag ikay opisyal ng bayan, o dili kaya anumang trabaho mo sa pribado na institusyon, pag may pagmamahal ang iyong trabaho, maganda ang iyong ginagawa. Kapag ikay tatay at nanay at may pagmamahal ang iyong buhay doon sa loob ng tahanan, napakaganda ang loob ng tahanan at ang pamilya'y nabubuhay sa pag-ibig. Kapag ikay pumupunta at ikay tungo sa iyong kapwa na may pag-ibig, lahat ay napakaganda, tunay na sigla, tunay na makabuluhan, sapagkat may pag-ibig. Pumalakpak tayo uli na malakas upang ating ipahayag ang ating pag-ibig sa Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinak ni Santa Mariang Berhen, pinagpagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing. Nanausuran ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay muli umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon mo lang paririto at hukom sa nabuhay nga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, habang tayo'y nanabik sa pagdating ng Panginoon, dumulog tayo sa Diyos Ama upang tayo'y Kanyang tulungang tumugon sa panawagan ni Juan Bautista ni handa at tuwirin ang daraanan ng Mesiyas. Buong pagpakumbaba tayong manalangin. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Para sa mga misyonero at mga pinuno ng aming simbahan,
Magkaroon nawa sila ng lakas ng loob na tagpuin ang mga taong nasa lansangan at nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. para sa mga namumuno sa aming pamahalaan at yaong mayroong katungkulan sa aming pamayanan. Tupdin nawa nila lagi ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatag ng kanilang mga personal na hangarin, korupsyon, dahas at pagkamuhi. Manalangin tayo Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. para sa mga may sakit. Makatagpo nawa sila ng kagalingan at espiritual na paglago sa salita ng Diyos at hapag ng Eukaristiya. Manalangin tayo Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. para sa mga may kapansanan at yaong mga nagdurusa. Makasumpong nawa sila ng kasiyahan at karagdagang lakas sa iyo, O Diyos, sa gitna ng kanilang sakit at paghihirap sa buhay. Manalangin tayo Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. para sa mga yumaon naming kapatid. Matamasa nawa nila ang kagalakan sa piling ni Kristo, mga anghel at mga banal, sa piging ng kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo Mapagpalang Ama, dinggin mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, palayan mo ang aming kalooban na mapagmataas upang tuluyang maghari sa amin ang iyong pag-ibig at pagpapatawad habang malugod kaming nanabik at naghihintay sa pagdating ni Kristong anak mo at aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Diyos Ama, aming handog ngayon, alak at tinapay, dala sa altar mo. Ang puso namin isip, tinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristo darating. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin kapaling tunay marapat ni kay aming pasalamatan sa Kristo na aming Panginoon. Siya'y sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinihiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling sa kanyang lantarang muling pagdating. Ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay nasahan naming lubos na makakamit. Kay kisa namang si awit ng papuri siyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan.
Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagalang na maririyo sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kismitan ng Espiritu ng banal, makalob nito, pang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayunman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami ang magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa imay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin, galing na utos sa turo ni Jesus na pain natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa patawarin mo kami sa aming mga kasalanan para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ibahin tulad sa tukso at ihaya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at dahil sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan at tugon ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Jesus Nazareno. Kay mga narito, kay mga naugnay sa iba't ibang social media platform, ano cross-posting sa iba't ibang paraan, naway ang inyong panalangin ay dinggin ng poong Jesus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong, ng donasyon, in cash or in kind, sa Quiapo Church upang makatulong ang Quiapo Church sa kapwa natin mga mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain kayo pa ng Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain kayo lagi ng poong Jesus Nazareno. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng mga tumutulong sa atin, naway ang Diyos ay magpapala sa inyo ng mga biyayang siksik, liglig at nag-uumapaw. Ipaghanda natin ang daan ng Panginoon sa ating mga puso upang siya ang Panginoon na ating mahalin at ang kanyang pagmamahal ay siyang mag-udyok sa atin na mamuhay sa pag-ibig, mahalin ang pamilya, mahalin ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, magtrabaho ng may pagmamahal at maging masunurin sa Diyos. Ngayon po, ang puspas, mangyari pa lang itaas bagya, mga ibagay na puspasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Inihag mo sa cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan ang ka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan na tanggapin ang kasagutan ng itang na loob na tinatanaw. Basbasan di po ninyo ang mga dalaming imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay naibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. May king taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Poong Isus Nazareno. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, hinihinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati